Guys, good morning. Ay naku, tumatanda na tayo guys. Huwag muna tayo magkape kasi pag nagkape, grabe yung palpitate. Magtiis muna tayo sa gatas. Mahirap yan pag tumatanda na tayo tapos nagpapalpitate pa. Diba? Magaling muna tayo guys. Aming asukal yung ganun pa rin mga sachet. Wala na yata ako asukal guys. Ay, meron pa pala doon. Ganito asukal namin. Mga sachet. Yung ba pag yun nga nababanggit ko noon pag kumakain nga kami sa labas sa mga restaurant, pinadala namin dito yung binibigay nilang gatas. Yun, gatas tuloy. Yung mga sobra-sobra na asukal. Ayan. 12:42. Kasi si Cactus ito. Ayan guys. Panay play ang tayo ngayon guys. Siya na nag-play lang po. Ayun. Wala ko nakatsara ako. Nag-play ako ngayon sa YouTube. Tapos, may tinapay tayo. Hindi na naman kumakain. Wala kang kumakain ng anak ko, bihirang kumain ng tinapay. Kaya hindi ko yan kinain-kain. Wala na. Sisira na naman. Good morning, good morning. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you sa inyo. Pagtangkilik sa aking YouTube channel. Kahit hindi naman tayo sikat at hindi naman tayo artista, magpakasikat na lang tayo sa maliit nating channel. O, diba? Kaya tamad akong kumuha ng scissor. Pero siguro kailangan kong kumuha ng scissor. Ayun nga, tinatamad ako. Kaya magtiis na lang ako. Oh, masarap pala yun. Milk pala yun, oh. O, diba? Wow! I love it! Wow! Ang sarap! Thank you so much! May pagkain tayo sa araw-araw na lagi tayong binabayayaan ng ating Lolo Papagad. Hindi lang Lolo Whitey, Lolo Papagad pa. Unang kagat para sa inyo. Aking mga mababait na viewers dyan. Maraming salamat po. Ayan. Nagtapos na po ang ating Madam Nati Daldi TV sa kulang-kulang 3 oras niya. I-check po natin kung naka-live siya. Naka-live nga. Nasa ad siya.
Yan. Pag ako po ay mamaya pa ang trabaho. Dito po ako sa aking trono. Si Idol Arvin Blackmailer, si Idol Doc. Yan, nakababad ang kanyang 10 hours, 57 minutes and 19 seconds. Ayan. Nasa si Madam Lilibit, si 88 Cactus, naka-play. Idol Blackmailer. Ayan. Sorry, ito guys, kasi ano siya, crop top. Crop top siya, kaya hindi ako sa inyo nahihiya na maano yung aking, ano. Kasi crop top siya, kaya nga lang, yun nga, lumalabas. Kaya mo na yan. Hindi naman ninyo yan madudukot. Sabi ko nga po sa inyo, pag may kaharap ako ng baso na may kape o kay gatas, nandito ako sa aking trono. Habang nagbibideo, habang nagla-live, naka-play ang lahat guys. Ayan. Isa-isa kong pupuntahan kayong lahat. Yung mga ibang pumasok lang sa live ko kagabi. Hindi ko lang po na yung sipag mag-ads ni Idol Blackmailer. Nagkape na ba kayo guys? Kain muna kayo bago kayo lumabas ng bahay po. Pagtapos ko mag-video guys, magtatrabaho na ako dito sa loob ng bahay ko. Dapat malinis bago ako aalis. Para pagdating, masarap ang pakiramdam, di ba? Kahit pagod na pagod ka. Pag yung malinis at saka mabango yung bahay ng pupuntahan natin. Kasi sa mga kaibigan ko, pag pumasok ako sa bahay nila, tapos malinis at saka mabango yung bahay, para bagang, sarap sa pakiramdam maupo. Yung gano'n, di ba? Gano'n din ako dito sa bahay ko. Kahit man hindi tayo mayaman, basta sabi nga, malinis ang bahay. Para laging masarap ang pakiramdam. O yan ang share ko ngayon guys. Malinis. Hindi man mabango, basta malinis. Diba? Kahit anong pagod ko. Basta bago ako lalabas ng bahay, ugali ko na po yun kahit sa Pilipinas. Bago ako matulog, naglilinis muna ako, nagkukuskus ako, pati kubita. Para pagbangon ko, talagang alam mo yung yung lalo na sa bowl. Pag upo mo sa bowl, talagang upong-upo ka na hindi ka mandidiri. Di ba? Ganon. Kaya, ganon po ako. Kahit ako'y pangit na babae. Basta nga sabi, malinis yung ginagalawan mo, kusina, banyo ang pinaka-importante sa mga katulad kong girl lalo dyan.
Yun lang po masishare ko. Importante malinis, lalo na tayo mga babae. Uupo tayo sa uupo tayo sa bowl. Di ba may ganong bowl? Uupo ka, tapos pagkatapos maano ka akin nga tumawag. Yung uupo ka sa bowl, pagtapos nangangati. Di ba mangangati singit mo? Mangangati yung ano mo talaga, yung part ng ano mo. Kaya pag sa public toilet umiihi ako, nakatayo yung puwit ko, medyo nakatuwad akong ganun. Hindi naman sa ating kaartihan. Kaya lang siguro nasanay ako sa bahay ko. Diba? Hindi man tayo pangit na mga inahin, hindi man tayo maganda ng mga inahin. Basta panatilihin natin ang ating banyo ay malinis. Yan ang importante at the best. At saka ang banyo, ayan. Ang kusina pala, sorry. Ayun, ano lang yung ano ko. Tapos pagdating naman po sa kusina, kailangan kahit medyo makalat ang kusina, basta malinis yung ano mo, yung gagalawan mo, malinis yung lutuan na ganyan. Kasi ang kusina medyo makalat lang talaga, lalo na ako. Hindi sa hugasin na. Maraming mga ingredients na kung saan-saan ko pa kukunin. Maliit lang naman yung kusina, kasi maliit lang naman yung bahay ko. Kaya lang, syempre, tayo mga ina, pag yung magluluto, gusto natin segregate na, di ba? Kaya lang, sa sobrang busy nga, syempre, importante malinis. Kahit medyo makalat ang bahay. O, di ba? Mahirap matulog nang nakapalibot sa iyo ang nakapaligid sa iyo ang dust. O, ang hirap no, nasisinghot mo, tas ako pa naman, nakanganga ako na ganun matulog, tas ang lakas pa ng hilik ko. Kaya pinipilit kong hindi naman sa pinipilit, siguro routine ko na talaga yon, or nating mga ina na talagang maging malinis tayo, di ba? So ayan. Kaya ano ko lang, ang tanging masasabi ko lang sa aking mga ina na very busy, sa kahit hindi inahin, sa mga ano dyan, kahit hindi inahin, basta babae, kahit lalaki, ang importante po ay kahit medyo makalat ang bahay, huwag lang madumi. Ang pangit at nakakababa ng dignidad sa isang tao. Lalo na sa isang babae. Para sa akin yun yun ay para sa akin. Pero hindi ko naman ibinababa hindi naman ganun ang tingin ko sa mga ibang tao. Para sa akin na lang yun. Para sa akin na lang yun, nakakababa ng imahinasyon, hindi man dignidad, ng imahinasyon, lalo na ng isang babae. Kung ang bahay mo ay madumi, makalat ka na nga, madumi ka pa. Diba? Parang, yaks. Anong klaseng babaeng nilalang ito? Ganun po ako. Kasi, sabi ko nga, ako ay single mom. So, nasa akin ang lahat, nanay, tatay, lahat nandyan na sa akin. Pero, pinipilit kong maging malinis ang bahay ko. Kaya pag dumadating ang mga kaibigan ko, sasabihin, wow, ang linis naman ng bahay mo. Samantala, akala namin madumi ka kasi working mom ka. At tumatawa lang ako sa kanila. Ayun. Tumatawa lang ako, syempre, alangan namang magmalaki ka pa, di ba? Medyo kubira natin at baka imbis na magkape ay lawayin pa at magsuka pa. Masabi si Lucita Romero TV, grabe naman yung kitang-kita na yung bundok, di ba? Kaya lang palamutin na natin yung bundok na yan, guys. Pasensya na kayo. May kasamang konting joke. So, yun guys, ang masishare ko lang po sa aking ngayong pagkakape ng
June 8, Lunes. Diba? Ayun po ang share ko lang sa aking katulad na inahin, na working mom. Ayan guys. At nagpapasalamat naman po ako dahil kahit ganito lang ako ay isa ako sa pinakamaswerteng ina. Na kahit wala akong husband, wala akong partner sa buhay, naibigay ko naman po ang pangangailangan ng aking mga anak at hindi ko sila iginaya sa buhay ko na pinanganak ako ng mahirap at hanggang ngayon ay ako'y mahirap pa rin. Diba? Ay, ang share ko lang po sa buhay ko, ganun. Isa sa pinakamaswerte akong ina, kahit hindi ako mayaman, hindi po ako pinabayaan ni Papa God. Yun lang po mapapagmalaki ko sa aking sarili. Ayun, di ba? May istorya na naman yung kape ko. Ayun, may ads na naman si Madam Nati. Tanggalan natin ng voice. So, ayan. So, gano'n siguro, kumpleto na ang umaga ko dahil nakapagkape na ako. Gatas pala kasi wala akong kape. Ayan. May kasamang tinapay. Nga lang talaga. Sobrang hirap ng buhay kasi kung papatay-patay ka lang, lalo na sa katulad ng status ng buhay ko, talagang as in wala. Kaya susubukan ko sarili ko eh. Lalo na sa trabaho ko na to, sa status ng buhay ko na to. Pag pinabayaan ko yung buhay naming mag-iina, as in patay gutom kami. Ayan po, share ko lang sa inyo. Hindi naman kasi ako plastic na katulad ng iba na pinanganak na katulad ko sa bundok. Pagdating dito sa ibang bansa, katulong na nga. Ang yabang pa na hindi pa kumakain ng leftover kasi may naging bisita ako dito sa bahay. Hindi pa iba sa akin. Na grabe. Ayun nga, hindi man siya pala salita pero makikita mo yung ay bakit yan pa rin gano'n. Yung gano'n diba? Ako kasi hanggat hindi pa sira ang pagkain dahil meron naman pong ref, iniinit ko yun at kung ayaw man ng anak ko, halimbawa parang tinatamad siyang kumain, iinit ko tapos kakainin namin mag-ina. Isusubo ko sa kanya para lang mabusog ang anak ko. Kasi syempre bata, may pagka-marty, diba? Lalo na ayaw nila ng misa na 2 beses nang nakain, tapos yung papangatluhan pa, diba? So, ayaw ko kasi magtapon po ng pagkain. Syempre, yung nga sa hirap na nga ng buhay, pinamumukha ko sa mga anak ko na, hello, ang dami nang hindi ko makain dyan sa tabi-tabi. Tapos, tayo may pagkain, may kanin naman, isasangag pa. Diba? Masarap na sinangag. Tapos, yung ulam, leftover nga lang. Pero, bakit? Diba? Nung kabataan ko, talaga naman. Kabataan ko nun, ang hirap i-explain guys, ang buhay. Napakahirap i-explain ang buhay. Kasi probinsyana po ako. Kaya, pero proud po ako sa buhay ko dahil, alam mo, proud po ako sa buhay ko dahil, sabi ko nga sa Diyos, nagpapasalamat din po ako dahil ipinanganak ako ng mahirap, lumaki ako ng mahirap, hindi man ako nakatapos ng kung anong gusto kong kurso. At least, nakaya ko po yung buhay ko. Naitayo ko po yung buhay ko hanggang sa nagkaroon ako ng ibang, ng asawa, ng pamilya, ng mga anak. At least, hindi ko pinabayaan yung mga anak ko. Talaga itinayo ko yung sarili ko kahit anong hirap ng buhay. Ayun, napakahirap ng buhay. As in, kung iisipin mo, iiyak ka. Lalo na sa katulad ko na, eto nga, single mom, iiyak ka talaga pag mahina ang loob mo. Alam mo, pag yung pagod na ako, guys. Yes, what happened, baby? Ang pusa ko. Why? You still have food. Ayun, yung bang sa sobrang hirap ng buhay, guys. Tapos, naglalambing siya, guys. Si Dalia, ito yung pusa ko po. Baby pa ito. Aray ko, ba't naman nangangagat ka? Oh, tanga. Sa sobrang hirap po ng buhay, guys.
ayun nga, na ano ko yung sarili ko, pati mga anak. Pero, alam mo, instead na yung pag-iyak ko sa sobrang pagod na ng katawan ko, tapos naawa, self-pity, diba? Hindi mawawala yung pagka-self-pity natin. Yung pagsi-self-pity natin. Lalo na sa katulad ko, wala akong partner sa buhay. Alam mo, yung iiyak na lang ako dito sa harap ng altar ko. Habang nagdadasal ako, tulo ng tulo ang luha ko, guys. Kaya, ayun, madali naman po ako makarecover. Pagkatapos nun, malakas na ako, hihinga ako ng malalim, kakain ako, maliligo ako. Sasabihin ko, pag ako'y nanghina, walang mangyayari sa buhay ko. Opo, yun po talaga yung ano ko, yung aking yung istorya ko. Kaya ito yung libangan ko na pag ako walang trabaho, nagla-live ako. Tapos ito nga po yung pagkakapi ko. Kailangan lagyan ko na lang ng konting istorya kasi sabi ko nga ang aking kausap yung screen ng cellphone ko. O, diba? Ayun, yung pusa ko parang baby kaya yun. Umiyak-iyak siya, tapos nagpakarga siya sa akin, kinalabit niya ako. Tapos nagpakarga, ayun. Si Dalia po. Baby pa po ito nung kinuha ko sa friend ko. Ngayon, ano na siya, magto 2 years old na siya. Pinatanggalan ko siya ng mattress. Ayun guys, napahaba na yata po yung istorya ko. Magpapaalam na ako at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much talaga. Thank you. I love you guys. Take care always.